Hindi katanggap-tanggap. Hindi katanggap-tanggap! Itong pinaggagawa na daw mga kababayan ng mag-asawang ngagba. Na nangurakot pa daw mga kababayan sa kaban ng bayan para lamang matira mga kababayan sa puwetan. Lord. Lalong-lalo na daw itong latest na pasabog ni Dean Chase mga kababayan na mayroon na talagang video at audio at mayroon pang testigo. At hinamon pa ni Dean Chase sa isang abogado mga kababayan na nakasuhan nyo ako para magkaalaman tayo sa korte. Silent dito mga kababayan ang mga bangag, pansinin nyo. At silent din dito ang media. Kagaya ng case si Katibinag mga kababayan nung mayroon siyang pasabog ha. Silent hanggang ngayon, hindi pinick up ng media mga kababayan. Hindi lang nila yan papansinin hanggang makalimutan. Hanggang mamatay ang issue. Ngayon, ang sabi ni Roque, nakakadiri. Lalong-lalo na daw itong ating presidente na pumapatol sa kapwa lalaki. Di umano, ayon doon sa testimonya ni Dean Chase. At nangurakot pa para lang matusok mga kababayan sa likuran niya. Panoorin niyo po ha. Itong video ni Dean Chase na lumabas na naman. Skandal. Kung maalala nyo, nakilala natin si Dean Chase kasi siya yung Pilipino na siya nang unang Bulgar. Namatay yung tantoko, kasama si Lisa Araneta. Marcos, no? At siya ang unang mga kababayan naglabas ng ebidensya na kasabwat talaga si Lisa. Dahil nakakuha siya ng police report, mga kababayan andun ang pangalan ni Lisa Tanas. Kung matatandaan nyo, ay naging laganap yung usapin tungkol dito sa pagkamatay ni Tantoko at ano kaya ang kinalaman ni Liza Araneta Marcos. Marami nagsasabi na kaya daw namatay kasi tinangkang itago yung overdose nga ni Tantoko at hindi rin-report sa authorities. At ang sabi daw mga kababayan na, hayaan nyo na lang, mahimasmasan lang daw yan mga kababayan. Hindi na himasmasan. Namatay. Ang sabi ni Dean Chase, base sa mga official documents na hawak niya, meron pang ongoing investigation na nangyayari dun sa pagkamatay ni Tantoko kasi baka merong reckless endangerment. Reckless endangerment. Baka meron talagang ginawa ang kahit sino man, posible. Ewan lang natin At ang kapansin-pansin mga kababayan, matapos nung nangyari kay Tantoko, pinatawag agad-agad si Bangag mga kababayan ni Trump. And then, mayroong mga under the table na negotiation na nangyari na lugi ang Pilipinas. Walang nahita ang Pilipinas. Lahat mga kababayan, paborable sa Amerika. Hindi nakatanggi si Ngagba. And then, later on, andun na sa Pilipinas si Lisa. Palaka. Si Lisa Araneta Marcos, pero hindi tayo sigurado na naging dahilan kung bakit hindi siya nabigyan ng tulong sa tamang panahon, no? At tuluyang pumanaw. Well, wala tayong nalaman kung totoo yan o hindi, no? Basta ang alam natin ay umamin ang asawa mga kababayan na bumatak sila ng cocaine at saka ng marijuana. So mayroong droga na involved doon mga kababayan. Totoo naman na nanggaling sa Amerika si Lisa Araneta Marcos noon. Kasama siya ni Lisa. Philippine Film Festival dyan sa LA kung saan nangyari yung pagkamatay, no? So dyan natin una nakilala And then, ang sabi ni Dean Chase mga kababayan, ito pala si Paulo Tantoko. Siya ang contact ni Mr. Tubig mga kababayan. Parang siya ang nagsilbing bugaw ni Mr. Tubig na ang naging kliyente nila mga kababayan, yung mag-asawang Bangag. Dean Chase, no? At talagang yan ang kwento ni Dean Chase ha. Talagang nakakuha siya ng mga dokumento, kasama na yung coroner's report na nagbibigay konfirmasyon na ang kinamatay nitong si Tantoko ay drug overdose. At base doon sa mga investigasyon ng pulis na isiniwalat din ni Dean Chase, lumalabas nga na hindi lang cocaine ang kinuha niya, kung hindi marami pang mga droga kasamang marijuana at saka alcohol bago siya pumanaw, no? At walang kaduda-duda naman na may mga panahon na yon kasama siya sa entourage ni Lisa Araneta. Lisa Araneta. Dahilan kung bakit marami nagsususpetsa na baka sumali rin itong ating First Lady sa kanilang drug, no? Ano ba tawag dyan? May tawag dyan sa session, pat session. Kapag nagtipon-tipon para gumamit na pinagbabawal na droga, no? Now, nung una nakakakuha ng dokumento si Dean Chase, pero dumating ang punto na may mga Asian-looking men daw na nag-interfere mga kababayan sa kaso.
Alam nyo naman eh. Hindi ba basta-bastang tao yan, mga kababayan? Sa Beverly Hills Police Department at mula nun ay naging classified na yung investigasyon. No? At hanggang ngayon, hindi pa natatapos ang investigasyon. Bagamat nagkaroon na ng confirmation ang coroner nga na ang kinamatay nitong si Tantoco ay drug overdose ng Overdose. pain. No? Ngayon, Ay, nako. Yung isa kaya, mga kababayan, kailan yun ma-overdose? matapos itong Microdose daw ginamit eh. Sabi ni Amy, mga kababayan. Para hindi daw ma-overdose. Small, dosage na, dinistribute in a day. Lord. exclusive ni Dean Chase, meron na naman siyang linabas na exclusive. Ito nga si Tubig. Alam niyo naman yung Mr. Tubig! At ang kanyang ilinabas naman ay isang sex worker na lalaki na di umano ay siya daw ay nabayaran ng napakalaking halagang pera, parang 37,000 1 million pesos. US dollars ata yan. Pero dalawa sila yung sa 37. Ang isa, 17,000 US dollar. Ang isa, 20. Dalawa daw sila. Yung isa is parang 14,000 US dollars ang binayad. Hindi, 17. Para Isa, daw 20. servisan itong ating magiting na junior na presidente. Magiting. Habang sila nga ay nagbibisyo, ay gumagawa ng mga kung ano ng mga karumal-dumal na mga bagay-bagay, no? Gaya ng pagtatalik lalaki sa lalaki, no? Aroy, lalaki sa lalakway. Well, ako naman, kung talagang ganyan ang kanilang kasalinlan, sa kanila yan. Wala tayong pakialam dyan. Lalo na kung merong pag-ibig. Pero Wala yung pag-ibig, nagbayad nga sila eh. Pero ang issue dun, mga kababayan, ayun, si Mr. Tubig, isa siya sa mga buhay na testigo, mga kababayan, sa pagbatak. Dahil humit-hit eh. Nabidyohan pa nga. Yung pagbidyo daw, mga kababayan ha, ay hindi na yun yung actual nila na bimbangan talaga. Tapos na daw yun. Tapos humirit lang daw yun si Ngagvang na lumapak, mga kababayan, ng talong. Pero yung nagsabi siya na bidyohan niya dahil nagkukunwari siya, mga kababayan, na uuwi na siya at kukuha na siya ng taxi, ng Uber, mga kababayan, Uber ride. Nagpapanggap siya na nagbooking pero talagang nagnakaw siya ng video. Ewan lang natin, baka for mga kababayan, kanyang koleksyon na pagdating sa bahay, kanyang i-imagine. For imagination purposes niya. At malas lang nilubangag dahil sila ang naging kliyente, mga kababayan. Itong gawain Nabidyohan. nila, gawaing bangag. Kasi Bangag! ginagawa lang nila yan pag sila ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. No? Lalaki sa lalaki. Ngayon, mga kababayan, may problema na sa puwetan, no? Si Marcos. Uso. Di ko lang alam dun sa mga mayayaman kasi di na pa tayo Uso ba yan? Yung mapatira ka sa, mga kababayan, sa likod, tapos mayaman. No? may asawa ka naman. Okay lang sana kung wala kang asawa. Unang-una talaga yung cocaine na yan, pang mayaman. Pangalawa, yung mga ginagawa nila ng mga sex parties, talaga Diyos yan ko, ay Lord. gawaing mayaman din. At hindi yan gawaing Pilipino talaga. Yan ay gawa Hindi rin gawain ng mga kababayan, matitino na tao. ay ng mga dayuhan. No? So anyway, ang Kahit dayuhan, mga kababayan, hindi nag-i-engage ng ganyan. Yung mga addict lang. Addict. At saka, yung talagang wala ng mga kababayan, wala ng galang sa kanilang mga sarili. Isipin mo, may asawa ka. Tapos, hahayaan mo, naggamitin ng iba ang iyong asawa. Tapos, ikaw din gagamitin. Yung butas mo, papasukan pa ng... Diyos ko, Lord. sumunod na Kaya nagka-diverticulitis. ni Dean Chase ay itong testimonya nga na isang sex worker na lalaki na di umano, siya ay nakipagtalik dito kay Bangag, no? Bangag! At dyan na Nakakadiri. lumabas yung mga audio recordings at ngayon naman ay video recording. Yung audio recording, narinig natin ng isang tao na kaboses ni Bangag na nagsasabi, O china-challenge siya ni Dean Chase, mga kababayan, nakasuhan siya at dalhin sa korte. Sa mga nagsasabing peke at AI, china-challenge siya si Bangag. O si Lisa na lang kung ayaw ni Bangag, mga kababayan. Kasuhan niya ako, dalhin natin sa korte. At ang nakakapagtaka, mga kababayan, silent na naman dito ang mainstream media. Silent din, mga kababayan, ang yung sinabangag talaga, walang walang reaksyon. Ganyan sila, mga kababayan, kapag nabubuking. Hindi nila papatulan hanggang mamatay ang isyo. Pues, hindi na yan mamamatay ang isyong ganyan, mga kababayan, yung kapuitan nila. at narinig din natin ang isang boses ng babae na kaboses niyang Lisa, magiting na first lady. magiting ba yan?
Han, that's what you'll do it for because you love me, no? Mga ganyan-ganyan. No? No, yung nako mga kababayan ng OA, no? Magsalita itong si Admiral. Sa akin talagang Patwitams, hindi bagay sa kanyang edad. again, pribadong mga bagay-bagay yan. Kaya Wala, isa lang ang natin. Yung pagbatak talaga mga kababayan. Isa yung malaking ebidensya. sila po ay mga public officials, no? Una-una sila ay nagpunta sa Estados Unidos dahil sa isang official na function. Yung mga panahon na yun ay APEC. So gamit nila ang kaba ng taong bayan nung sila nakarating dyan sa San Francisco. So hindi ko maintindihan kung bakit bagamat taong bayang Pilipino ang nagbayad sa kanilang biyahe para mag-attend ng APEC, hindi ko alam bakit pati ang kaba ng bayan dinamay nila sa kanilang bisyo at sa kanilang mga Ginamit pa ang kaba ng bayan sa pagpatira sa sa kanyang likuran kasalaulaan. So anyway, ang latest naman ni para mapuitan, Diyos ko Lord. Nakaw pa. Dean Chase ngayon ay Para lang ng video. mapuitan, Diyos ko Lord. At itong video, nakita ko po yan, nakita natin na ito nga ay kamukha ni Vangag, hubad-hubad, siya ay nakadapa at para bagang nandun din si Lumala pa. Ano nga kababayan, kumakain ng talong. Tubig, pero itong si Tubig ay hindi pinakita, siya ay Kinat kasi. tanggal sa picture dahil nga pinoprotektahan ang kanyang Identity. dahil natago na nga Pero kilala na yan ni Bangag. si Kilala Tubig na yan. Sa kanya pagsasalita, lumalabas na talagang iba ang tripping ng ating presidente. Isipin na lang natin yan. Hindi bali talaga kung yan ay kasarinlan, no? Pero sa tingin ko, yan ay tripping lamang. No? Grabe. Tripping na talagang Tripping ng mga nangyayari adik. kapag sila ay nasa impluensya ng pinagbabawal na droga. So, ngayon, siyempre, marami sa atin ay nasusuka na naman. Ako talaga, ang aking tingin dyan, kung salaw lang mga buhay nila, balat sila dyan. Ang sa akin lang, bakit nga nila ginamit ang pera ng taong bayan kung sana sila ay hindi mga swelduhan ng taong bayan at kung hindi sana taong bayan ang nagbayad. Wala, nagpapakita lang yan mga kababayan kung anong klaseng tao ang mga ito. In addition na mga kababayan, sa previously loan na mga ugali nilang hindi kaaya-aya kagaya nitong pambabalahura sa ating bansa. That explains everything. Ang kanilang gastos papunta ng Amerika at nakikita naman natin na bilyon-bilyon talaga ang ginagastos nitong si Bilyon-bilyon. Pag siya nagbabiyahe papunta ng ibang bansa, sana naman kapag ganyan at gastos sila ng taong bayan, gawin naman nila lahat ng ginagawa nila sa ibang lugar ng mga opisyal lamang at hindi yung mga pang-personal na mga bagay. So sa akin, ang objection ko po dyan, hindi doon sa kasarinlan. Ang objection ko po dyan, doon sa malversation of public funds yan kasi dinulustay nila yung Malversation. dahil sa mga magastos nilang mga biyahe sa abroad at sa kanilang kasalaw. Yan si Lisa mga kababayan, no? Bakit siya ang nagre-represent sa MMFF? Artista ba siya? Feeling artista, Ang Diyos ko Lord. ginagamit nila ay pera ng taong bayan na mali. Then, ang laki ng gastos mga kababayan dahil nag-i-invite sila ng mga celebrities. Sila ang nagbayad. Dahil Nako. mayroon na naman sila mga nakaw na yaman, no? Mula pa ng panahon ng tatay niya at hindi niya gamitin ang personal niyang pera. Di siya ay mag-leave at siya mag-abroad at doon siya kumuha ng mga tubig kung gusto niya nagamit ang pera niya. No? Bagamat hindi mo alam kung may sariling pera yan kasi ni minsan man hindi nagtrabaho yan. Wala na, unemployed yan. Unemployed yan si Bangag mga kababayan. Whoever nagtrabaho Nung natalo siya kay Lutang, wala yan. yan bukod sa pagiging politiko, no? At hindi po yan nagkaroon ng trabaho sa pribadong sektor. Sino naman ang kanyang ang mag-i-empleo sa kanya? Wala siyang college degree, no? Hindi naman tapos ng college degree. Kaya tayo nahulog. Tapos naging bilyonaryo. Maski walang college degree, talagang hinalal na naman natin. Hinangal. Walang college degree, no? At yung unang Pangulo na-impeach at napilitang mag-resign sa opisina at sana nga itong pangalawang Pangulo na wala na namang college degree ay hindi na magtagal. No? So sa akin, ang objection ko po, wag naman pong gawin ang mga salawlang bagay gamit ang pondo ng bayan. Lalong-lalo na ang gumamit pa, nangurakot pa, Roque, para lang matira sa puwet. ang pangunahing Yan ang punto ni Roque, mga kababayan. Kung magpatira kayo sa wet po o gumamit kayo ng pera nyo, mga kababayan ay hindi na Ano kayo sinuswerte? sa presyo ng bilihin kung hindi ang kagutuman. gutom, Habang mga Pilipino, sana po yung pondo ng habang nagugutom ang mga Pilipino, nagpapatira sa wet po itong mga ngagva ninyo. gamitin na lang para nga maibsan yung problema ng kagutuman, maibsan ang problema ng
kahirapan. At wag na sanang gamitin sa mga bisyo at sa mga kasalaulaan. Kasi yung binayad nila doon sa Diyos ko, Lord. professional na yan, kung totoo man, ay Oh, napakalaki. nangurakot Hindi ko pa naman para maisip yan na galing talaga sa kanilang bulsa yan. Galing yan sa confidential fund at saka dun sa travel budget ng presidente. Kasi ang travel budget ng presidente, bagamat yan po ay naka-itemize, pipirmahan lang yan at sasabihin nga na it was for a public purpose. Lalong-lalo na kung intelligence fund yan or confidential fund. Tapos no, si Bangag mga kababayan, 10 billion daw na intelligence fund. Tapos ano talaga, ubos. Inubos niya mga kababayan, lahat. Walang natira kahit piso. Grabe. Hindi man lang ano mga kababayan, 'di ba tayo kung kumakain tayo, mag-iwan pa tayo ng isa. Kung bibigyan tayo ng pera ng pambili mga kababayan, lalo-lalo na't inutusan ka lang, tapos sasabihan ka na, bumili ka lang ng anong gusto mo. Pero hindi mo uubusin. Magtitira ka pa ng isasauli mong sukli. Ito talaga sinabangag. Simot hanggang sa huling sintabo. Ay nako mga bangagers. Bangagers. Kung paano ginagamit ni Bangag ang kanyang confidential fund. Angag. Ulitin ko po ang confidential fund kasi hindi kinakailangan. Yan ang dapat imbestigahan. Na ginamit Tapos si yan sa Sara ang public kanilang purpose. Ano naman ang public purpose na ikaw ay kukuha ng tubig para sa iyong kasalaulaan? Hindi po yung public purpose. At Nangurakot pa para magpatira. sigurado naman po ako sa laki ng Intel Fund, confidential fund, hindi bababa po yan sa 5 bilyon kada taon. At ngayon, umabot pang ata ng 12 bilyon kasi daw dahil sa ASEAN Summit na gagawin. No? Ang tanong ko, ASEAN Summit, mag-rally kayo niyan. kami naman, Mapayag lang ng ASEAN Summit naman, disgusto. wala kaming bilyon na ginastos dyan. No? And yet, bonggang-bongga, nahangang-hanga, pati si Trump. Bonggang-bongga. Tao na nag-attend ng ASEAN Summit ng panahon ni Tatay Digong na hindi talaga nabonggahan. Hindi po 12 billion yun, ha? Grabe no. Ngayon mga kababayan, ang laki ng ibinadget. Laki siguro din ng kupit. Ay, ewan ko kung umabot pa yan ng kalahating bilyon. No? Sa tingin ko po, hindi papayag si Tatay Digong na gumastos ng napakalaki para dyan sa pagpupulong lamang ng ASEAN. So, ang mensahe natin, itigil po ang pagsasalawla ng kabanang bayan, itigil ang paglulustay ng confidential fund ni Bangag Jr. Bangag. Lalo na kung ito nga ay popondohan lamang ang mga kasalawlaan. Ang pangalawang punto Sana na italakayin ngayon, bakit ni minsan walang mainstream media Wala talaga na. nag-cover o nagbigay man lang ng katanungan kung totoo. Pati kay Kati Binag mga kababayan, napansin nyo yan? Si Kati Binag mga kababayan. Yung issue ng anong Hindi kinaver talaga ng mainstream ni minsan si Kati Binag, yung balita ni Kati Binag. ni Lisa Araneta Marcos sa patay ni Tantoco. Lita Yan po Araneta? ay hindi talaga dinadala ng mainstream media. Nahulog! Ay, nahulog! Ay nag-discuss, no? At ang sabi ko nga ay bagamat di umano meron tayong malayang mga pamamahayag ngayon sa panahon ni Marcos Jr., hindi kagaya ng panahon ni Marcos Sr. Sa Pero malapit wala rin po talagang malayang pamamahayag. Bakit? Wala na dahil ang media mga kababayan, kontrolado. Iba dati mga kababayan, ang media kalaban nila, kanilang binibengguas. Binoboljak nila ang media noon. Pero ngayon, kasabwat Kasi talaga. ang panunupil po, ibang klase. Ang ginawa, binili Silence pa rin pero kasabwat na, bumangag. halos lahat na ng media platform. At yung mga media platform Hindi pa rin nanalo. Si Tambaloslos mga kababayan, hindi pa rin bumango. Pag-aari ng tycoon, Lahat na niya, kanya ang media. pag-aari ng mga politiko na malapit sa kanila. For instance, no, ang Inquirer sa Romualdez na yan. Yung Times, DZMM, yung DZWB, basta DZMM. yung ANC News Channel. Sa Estrenta. Something, Romualdez na yan. Yan nga yung korporasyon kung saan umuupo yung isang attorney Paras, no, na representante ni Martin Romualdez. Tapos, syempre, may mga iba namang mga media na hindi pag-aari ng mga Marcoses, GMA. Din, anti-Duterte. So, mas pipiliin nilang bumangag. One major stockholder dyan sa GMA ay isang napakalapit na Holder din pala. aliado ng mga Marcoses, mga Dwabit, no?
Hindi naman Kaya pala. mapapakailayan na panahon pa ni Marcos ay talaga malapit na sa kanila. So, ibig sabihin, yung panunupil ng media, ibang pamamaraan ang ginamit. At ito ay doon sa Corruption pa pag-aari rin. ng media. Siyempre, pag ikaw ang may-ari, makokontrol mo kung anong ilalabas ng media. At hindi ako nagtataka kung bakit ang ABS-CBN dati na banat-banat sa gobyerno, ngayon hindi na bumabanat. At Wala na. Lati-lati bukang bibig Marcos magnanakaw, Marcos diktador ngayon. Marcos forever. I love Marcos. Itong Marcos issue is Judas. ng tubig. Oh. Bakit ba sa tingin ko dapat i-cover yan? Una-una, newsworthy. Kasi syempre, ang gawain ng presidente, bagamat meron siyang pribadong buhay, kapag naman siya ay nasa isang official trip abroad, lahat ng gagawin niya doon ay official. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa niya sa isang biyahe na binayaran ng taong bayan ay open to public scrutiny. At ang tanong, bakit niya ginagawa yung ganyang kasalaulaan? O Salaulaan. talagang kasarinlan niya yan, maintindihan natin. Pero miski Wala gumagamit ng droga mga kababayan. Gumagamit ng droga. ay kasarinlan niya, alam naman natin na pati yung mga pagtatalik ay hindi dapat ginagamit lamang para mapabuti pa yung karanasan pag ikaw ay nagtitripping. Tripping pa Naintindihan natin more. na isang kabahagi ng tamang relasyon. No? Kaya nga po tanggap ang kaparehong kasarinlan na relasyon, lalong-lalo na kung ang pundasyon naman yan ay pag-ibig. Hindi naman po yan tanggap kung yan ay para lamang sa tripping. Pleasure at saka mga kababayan. Kabangagan na talaga. Kabangagan. Vangag. Na mukhang yun ang sinasabi ni Mr. Tubig, no? Na yung kanilang mga sex parties ay tripping-tripping lamang. Tapos puno ng droga. Yan ay talagang hindi katanggap-tanggap, lalong-lalo nga na yan ay kabahagi ng official function ng ating presidente. Alam mo, sa akin nung nakikita ko yung larawan na yon, na nakadapa siya at siya ay nagpapasalawla, ang naisip ko lang is parang ang presidente kasi siya yung simbolo pa rin ng soberenyang Pilipinas. So parang nagpapasalawla Kadiri. si Marcos Jr., nakakalimutan niya na siya yung personifikasyon ng bansang Pilipinas. Pinapasalawla niya yung bayan. Gaya ng pinapasalawla niya sa Estados Unidos. Sa Ayun. pamamagitan ng pagbibigay. Parang ginawa niya ang kanyang ang Pilipinas mga kababayan sa ginawa nung meeting nila last ni Trump. Parang hinahayaan ni Bangag na salaulain ang ating bansa. Sige, gahasain mo kami, puwitan mo kami. O parang ganyan mga kababayan ang ginagawa niya sa ating bansa. Kung tao lang ang Pilipinas. Wala tayong nahita doon sa kanilang negosasyon. Lahat paborable sa Amerika. Wala tayong leverage mga kababayan. Wala tayong nakuhang benepisyo. Ng ating teritoryo para gamitin sa mga digmaan na wala naman tayong kinalaman. Diba? Ganyan din ang ginagawa nga niya sa larangan ng panlabas na relasyon. Sinasalawla niya yung bayan gaya ng sinasalawla niya yung kanyang katawan dahil lamang sa bisyo. Katawan. At ang tanong sa mainstream media, hindi ba kayo... I-pick up nyo naman mainstream. Hindi ba kayo... Isa lang, kung ipipick up nila mga kababayan, isa lang ang sasabihin nila, AI. At saka fake news. Naaabala na dahil kayo ay pag-aari ng mga Marcos at mag-anak ng mga kanilang mga supporters, ay nababaliwalanan nyo yung inyong trabaho na ilabas ang katotohanan. Wala na. Bayad na karapatan ang taong bayan malaman kung ano ang ginagawa ng Bayad na sila. opisyalis ng bayan sa isang opisyal na biyahe sa abroad kapag siya ay nasa abroad. At may kinalaman yung kanyang mga pinagagawa mga bagay-bagay doon sa kanyang pananagutan sa taong bayan bilang isang halal ng bayan na pumunta sa isang biyahe na binabayaran ng taong bayan. Hindi po natin po pwedeng sabihin na this is an instance na isang public personality ay merong pribadong buhay. Wala pong pribadong buhay kapag yung bagay na yon ay ginawa sa isang official trip, kaya nga official trip. So lahat ng ginagawa niya doon ay official at merong pakialamang taong bayan para tanungin bakit mo ginagawa yan sa isang official trip na binabayaran ng taong bayan. At dahil po dyan, yan ay newsworthy. At ang tingin ko, yung hindi pagtalakay ng mainstream media dito sa too big issue ay isang pagtataksil sa propesyon ng mga mamamahayag dahil kaya nga natin binibigyan ng pribilehiyo ang mga mamamahayag na magkaroon ng malayang pamamahayag dahil importante sa ating malaman ang katotohanan. Pero dahil sa pag-aari ng mga kumpanya, ng mga nagbibigay ng balita sa atin, talagang nagkakaroon tayo ng censorship na ibang klase doon sa ginawa na censorship ni Marcos Sr. Kung ang ama niya talagang
isinarado ang mga media, itong Marcos Jr. ang censorship naman sa pamamagitan ng Kurakot. Oo. Trilyones. Trilyon na pera ng bayan ang ginamit. ng pag-aari ng mga mass media para makontrol kung ano ang i-report. Binili noon Sa natambalos-los. akin, yan po ay kaparehong censorship. Dahil yan po ay kaparehong Tapos, ang mga kababayan, ang social media, din, kinukontrol nila sa pamamagitan nitong mga fact-checkers ng mga demonyo. sinusupil ang katotohanan sa taong bayan na hindi dapat nating payagan. Dapat siguro magkaroon talaga tayo ng batas na linilimita ang pag-aari ng mass media pag ikaw ay nasa larangan ng politika. Politician. At sa tingin ko, yan po ay valid exercise of police power dahil kapag hindi naman natin napanatiling independyente Ang nakakatawa lang, si Tambalos-los, mga kababayan, halos sa kanya na lahat ng control sa media, tapos wala pa rin. Hindi bumango, lalong ng bumantot. ating mga mamamahayag, syempre po, nagiging hostage at nagiging mailap ang katotohanan at kapag hindi alam ng taong bayan ang katotohanan, hindi sila makakagawa ng mga tamang opinyon na nagdudulot o nagsisimula ng tamang mga hakbang na ginagawa Brainwashing and then manipulation. yung taong Deception. bayan, gaya ng pagpapatalsik sa pwesto ng isang responsable Mabubudol. President. Deception. Budol. gaya ng ating presidente ngayon. Bangag. Ako po, wala akong pakialam sa kasarinlan. Wala kang pakialam kung magpatira siya sa weto. Wala. Ako po, Bahala siya sa buhay niya. Anyway, siya naman ang nagka-diverticulitis. Karma mo na yan. sa expose na isiniwalat ni Dean Chase kasi siya po nung panahon na yon ay nasa Amerika gamit ang kaba ng taong bayan para sa isang official trip para mag-attend ng APEC at dahil po dyan, lahat ng ginagawa niya ay official. Wala po siyang personal na gawain sa isang official trip at alam ko po na ang kanilang ginastos para sa kanilang bisyo ay galing din sa kaban ng bayan. Nakaw, Po ay nagagalit dahil yan po ay paglustay sa kaban ng bayan. Paglustay, apulakay, apulustay. Na bilang isang presidente, siya ay magiging simbolo ng ating soberenyang bayan na bibigyan niya ng respeto ang pagiging soberenya ng bansang Pilipinas at dahil siya ay nagpapasalawla, sinasalawla niya ang pagiging soberenya ng bansang Pilipinas gaya ng sinasalawla nga niya ang ating relasyon sa pagbibigay sa mga dayuhan ng ating teritoryo para magamit sa digmaan nang wala naman tayong pinalaman. Tapos, mga kababayan, nag-aangas laban sa China. Gusto ng gyera! At muli po, Gusto ng gyera! hanggang kailan natin papayagan itong presidente nitong salawla? Ay nako. Sige. Ito na pagkakataon, ipa-impeach na. Lumusot ng impeachment Sana nga mga kababayan magkaroon ng milagro at ma-impeach ang bangag. Ang problema, gusto din nilang i-impeach si Sara. Ang importante, ma-impeach si bangag, mga kababayan. Sinasalawla po ang buong sambayan ng Pilipino. At syempre, ang tanong ko sa media, kailan nyo naman gagampanan na inyong katungkulan? Ang nangyayari po ngayon, pagka kayo nananahimik dahil kayo pag-aari lamang ng mga Marcoses at kanilang mga kamag-anak, kayo po ay pumapayag na kayo din ay mag-censor dahil sa pamamagitan ng kanilang pag-aari ng mass media. That is a form of corruption, mga kababayan. Kurakot ang media sa Pilipinas. Yan ang katotohanan. Kurakot. Ang katotohanan. Mabuti na lang po. Merong social media. Mabuti na lang po. May teknolohiya. So, supilin man nila may Facebook, YouTube. Ang Facebook, wala na tayo Udas yung Facebook na yan. Pa rin. Dahil YouTube na lang. Ngayon sa internet, Facebook, YouTube, at iba pang mga medium na nagbibigay ng katotohanan sa ating publiko. So, kung wala itong mga kababayan, sina Atty. Roque, SMNI, yung mga target ng mga bangag, mga vloggers, wala. Patuloy tayong niloloko, mga kababayan, ng mainstream. Po, kay aking mensahe sa taong bayan, magalit na po tayo, ha? Matagal na kaming galit. Kung galit lang ang usapan, Roque. Wala na. Malapit na kaming ma-stroke. Hindi po pribado. Pero wala hopeless kasi mga kababayan, eto, hawak lahat ng mga ngagva. Marcos Jr. na nagpapasalawla. Yan Salawla? Paglulustay ng kaban ng bayan. Para lang mawetpuhan. Pagbabawliwala doon sa dignidad na dapat ibinigay niya
dahil siya bilang presidente ay simbolo rin ng soberenyang Pilipinas Mm. at sa ating mainstream media. Wala na eh. Ito mga kababayan, ganyang mga klaseng mga info mga kababayan. Nauna pang nalaman niya ng ibang bansa. Kaya maliit na ang tingin mga kababayan ng ibang world leaders, lalong-lalo kay Bangag. Tingnan nyo, yung magtipon-tipon yung mga world leaders mga kababayan, parang pinangdidirihan si Bangag talaga. Walang gustong makipag-chika-chika sa kanya. Dahil malamang alam na rin nila na ganyan ang abilidad mga kababayan. Diyos ko. Mahiya naman kayo. Mahiya ka Kayo naman, ay Ngag. natataksil sa inyong katungkulan. Taksil. Dahilan kung bakit nabibigyan kayo ng pribilehyo Bangag! na Taksil! malayang pamaba. Agree ba kayo? Disagree? Agree! Sana po kung hindi pa kayo nagpa-follow sa akin sa Facebook, sa YouTube. O i-follow sa TikTok, natin mga kababayan. Sana mag-follow na kayo. Follow. I-follow. Maraming salamat po. Sa muli, ito po inyong spokes na bayan nagsasabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I have. Sana nga mga kababayan, makauwi na itong si Roque kung wala na si Bangag sa either 2028 or kung mag-resign o ma-impeach. Para makauwi din si Attorney Harry Roque mga kababayan. Kawawa rin siya. Ginigipit siya mga kababayan. Kung uuwi yan, itutulad yan kay Kibuloy mga kababayan na walang basihan. Bintang lang nila. Yung ni Risa Hontivirus na gusto lang islay si BP Sara. Grabe no? Narinig niyo yung interview niya? Hindi ba yun mga kababayan pang like a threat na kay VP Inday? Sabi ni Risa, I can slay her sa election daw mga kababayan. Pero may double meaning. Yung tawa nila mga kababayan parang, di ba kung slay, papatayin mo? I can slay her daw mga kababayan. Tapos tuwang-tuwa siya. Parang kinliti ang mga kababayan, kanyang mga ngiti. mga ngiti. Kiniliti ang kanyang tumbong. Nung tinanong ko na media ng kaya ba niyang slay si Sarah? Yes, I can slay her. Grabe, mga hudas. Ano masasabi niya dito mga kababayan? Post comments below.